So, active antenna to. Okay. Connect natin tong supply. And ito muna, check muna natin tong dito ang output. Check natin tong output. Okay. Plug in natin. Okay. So, wala pang power yan kasi naka-remove, naka-detach tong output ng transformer. So, check natin. Sa AC tayo, guys. Save tayo dito tayo sa 250 volts. Hindi natin alam kung ilang volts to no? So, ang ano nito, para safe yung tester natin, guys. Hindi natin alam kung ilang volts, no? Itong output dito sa transformer. So, pero for sure AC, siyempre ito. Hindi pa dumaan sa rectifier. So, ito, basta ganito, tatlo with center tap, no? Ito, with center tap. Common yung black sa center. So, check natin. Check natin. Naka-range tayo sa 250. Alright. You know what? Hindi siya magkaroon ng output kasi ito nga yung relay. Itong relay, dumadaan sa relay. Ito. Bago masupplyan itong malaking transformer. Ito yung standby kasi ito, sabi ko standby din itong maliit na transformer na to, no? Ito. Etong dito, supply ito sa dito sa display, no? Itong maybe 5 volts. Ito, galing sa malaking transformer. Ito yung standby dito, no? So since pwede natin i-switch on. Sorry. Ito may connection siya pala dito. Hindi ko napansin. Ito. Galing dito sa main board. Papunta doon dito sa power switch. So, tingnan natin kung mag-click yung relay. Okay? Hindi naka-connect itong main supply sa board, ha. Ito yung main supply kasi, no. Ang gumagana yun is standby lang. Then, try natin i-switch on. Nag-click siya. Ganun pa rin. Nag-off pa rin siya, guys, no? Yan. Ganun pa rin siya. Nag-off. Nag-off pa rin siya. So, pero sigurado may supply ito, no? So, i-off muna natin. Unplug muna natin siya. Unplug muna natin. I-connect natin tong ito, supply ng mainboard. Kasi may dalawang transistor capacitor dito nakatayo. Okay. Then i-on natin uli. Ganun pa rin, guys. Nag-o-off pa rin siya, no? Nagto-turn on siya sandali. Yan. Pero pag ulit-ulit mo na siya i-turn on, ayaw niya na ilang beses. So, kailangan mo siya unplug uli. Unplug mo muna. Then, i-plug mo balik. Tapos, i-on mo. Magkiklik na naman yan. Yan. Pero nag-off. Nag-i-standby pa rin. Naka-disable na yung, or
disconnected na itong 4 na power transistor. So siguradong wala, hindi kasama yan sa trouble. Itong 4, no? So check natin pa kung ano pa yung mga problema niya. So yan ang ano nito, baka mayroon siyang problema sa maliliit na mga components dito sa likod, sa other side ng board. Yan, dito. Ito yung ano. Yan, so, medyo mahirap to na trouble, guys, no? Kasi advanced na ano to eh. Advanced na ang circuit design. So, nakita nyo, dami na siyang maliliit na mga transistors and capacitors, no? May mga ceramic capacitors na, resistors na maliliit, diodes, coils, no? Inductors. Yan, makita nyo, may mga maliliit na chips dito na ito. So itong problema, wala siyang short circuit sa main supply, walang short circuit ang power transistor niya, pero naga-standby, no? So possible ito sa mga maliliit na mga components. So hindi madali na ano to, guys, na trouble, no? Hindi madali na trouble to. Check muna natin yung mga maliliit na mga okay. Natin itong mga maliliit na transistor dito. Is mga MOSFET ito or what? Man. Ito, it indicates unusual reading. Ito. Kasi kung ikumpara mo siya dito, pareho. Ito kasi, itong side parang nahati ito, no? Nahati ito sa dalawang, itong section na to. Ito, amplifier section, another amplifier section. Nakita nyo, pare-pareho yan. Itong portion na to, ito. Ito yung amplifier section sa, let's say, one channel, then the other channel here. Nakita nyo yung forma ng mga pyesa. Ito, kita nyo, yan, diode na crystal, dalawa dito, dalawa din, no? Itong transistor dito na maliit, ito rin dito. Nakita nyo, iba yung reading dito. Kung ito ang reading niya is, kung ito yung base, kung NPN to, ito yung base, ito yung collector, ito yung emitter. Nakita nyo, pare-pareho reading. So ito yung base, ito yung base. Tingnan nyo yung reading niya na sa mga 12, mga 14, 16, mga 12 ohms. 12 ohms times 10, so 120. Calibrate muna natin, guys. Sobra. Calibrate muna natin. Okay. So ito, reading niya 15.
collector emitter, base emitter 15, emitter collector base 15. Pero dito sa isa, pareho lang ito sila ha. Okay? Sa isa, ang reading niya, kung ito yung base, ang reading niya sa collector base is nasa around 80 times 10, so 800 ohms. Sa emitter niya is nasa 200, so times 10, 2,000, so 2K. Malaki ang difference, no, ng reading ng base collector at saka base emitter. Mas mataas ang reading ng base emitter mas malaki ang reading ng base emitter kaysa base collector. Kasi always naman yung sa center, pag nasa gilid ang base is collector yan. So again, base collector is nasa 80 times 10, 800 ohms. Base emitter is nasa nag-iba yung reading niya sa 180 200 pala yan. Nakatapat pala yan sa 200. So 2K, no? Ang base collector is 800 ohms. So malaki ang difference. Samantala ito sa kabilang side is lang 150, 15 times 150. Pare-pareho yung emitter at emitter base at saka emitter collector. No, base collector. Base emitter 15 times 10, 150. Base collector 15 times 10, 150. Pareho lang. So parang walang unusual dito na reading sa dito. Pero dito iba. So dito ang sa tingin ko may problema na section, no? Check pa natin uli yung iba pa. Itong isang maliit na transistor dito sa next. Okay. Ito normal reading to, kita mo? Ito normal reading. 15 rin siya. 15 base collector, 15 times 150, base emitter 150 din. So parang para sa akin normal yan. Kung ikumpara mo yan dito sa next na transistor man na kagaya niya, no? Sa kabilang side, dapat mga 150 din. Oh, pareho din sila, 150, no? 150. So parang normal yan. So ito lang hindi normal, ito. So tingnan natin yung mga katabi niya, may diode dito. Diode, tingnan natin. Diode at saka mayroong mga ceramic capacitor, no? May maliit na resistor. Kasi iyan, itong transistor na to, connected siya via resistor na maliit, then jumper papunta sa kung saan papunta yan, no? Pero tingnan natin yung connection niya dito, kung mayroon siyang connection dito sa transistor, sa power transistor. Yung itong emitter niya connected dito sa ano yan, diode. Connected ba sa diode? Hindi kasi masyado makita, guys. Tingnan na, i-check natin itong diode.
Okay tong diode guys, no? Okay tong diode. One way ang reading niya, okay yan. Ito kaya mga resistor dito na maliliit, ilang ohms kaya to. Tanggalin na lang natin to, no? Ito, tingnan na lang natin to siya guys, ha? So kailangan natin ng another tool natin. That's why nagbili tayo ng itong hot air para sa ganitong mga troubleshooting, ganitong mga components, no? Yung mga surface mounted. Kaya hindi tayo nagkamali na nagbili tayo nitong hot air. So on natin yung hot air natin. Okay. Set natin yung temperature at saka air. Okay. Temperature is 485. Okay na yan. 485. Air is okay na yan, mga number 6. No? Ang temperature niya is mga 480. 480 kasi maliit lang na component niya, no? Baka ma-overheat naman. Tapos number 6 yung air. Okay? So painitin muna natin. Ayan na. So, kailangan natin ng tweezer. Tweezer. Where's my tweezer? Okay. Kailangan natin ng tweezer. Ito. Para pang pull out dito. Okay? Init na. So, again, sa mga beginners, ganito lang paggamit nitong hot air, no? Control nyo lang yung heat, then yung air also. Kasi baka sobrang lakas ng hangin, baka tumalbog naman, tumalsik yung component at hindi na makita. O di kaya yung iba masama pa, no? Na alam mo, magkatabi-tabi sila yung mga maliliit. Baka madamay pa yung iba, tumalsik, hindi na makita, no? O, ayan guys, tanggal na guys, ha? Okay. Ang maganda nitong hot air natin, pag nilagay natin dyan sa, ano niya, dahan-dahan lang yan siya ito, dahan-dahan lang siya cool down. So, tanyo, parang kuto lang guys, oh. Check natin to guys, yung parang kuto na to. Yan. Check natin, gamitan natin ng ito lang yung dati natin na ginamit na analog. Okay? Ano yun? Ito. So, ingatan nyo guys, napakaliit, no? Pag nawala yan, patay. No? Hirap na hanapin kung anong number yan. Hindi natin mabasa yung number. So, subukan natin i-check kung NPN yan. Pakaliit guys. Ayan. Kailangan may ano ito, may tagahawak. Ano ba? Ito. Mayroon tayong ganito guys, no? Ito. So, gamitin natin yan. Then,
Ipaipit natin dito. Sobrang liit talaga siya. Yan. Baka tumalsik. Makita niyo pa ba guys? Parang kuto na siya guys, di ba? I-zoom in natin. Zoom in. Yan, zoom in. Ayan, ayan. Yan. Parang kuto lang guys, di ba? So, i-check natin siya. Check natin siya. Okay. Yung tester natin para makita nyo yung reading. Wala siyang reading guys. Wala siyang reading sa natanggal sa board. Wala siyang reading. Siyang reading guys. Ay nako. Ito sa taas ng tester natin. Nakita nyo? Ano siya? Napakaliit. Ito yung mahirap sa troubleshooting na ganito. Muntik na laglag. Hindi alam kung bumaliktad na to. Ay nako. Ito. Oops. Wala siyang reading guys, no? Sobrang hirap. Baka kasi tumalsik siya, dapat may tagahawak nito. May tagadiin. Itong problema nito, itong mga ganito ngayon, no? Na piyesa. Okay? Hindi mo malang mahawakan. Wala siya reading guys, no? Wala siya reading. Kanina may reading to dito na mataas na reading. Ngayon wala na. So, pero hindi ko matamaan masyado kasi walang tagahawak guys, no? Dapat may tagadiin ganyan, no? Para hindi siya gumalaw. Ano ba? Yan yun guys, napakaliit. Napakaliit yan. Yan. Nag-zoom na yan. Malaki dyan pero sa totoong ano niya talagang parang kuto lang siya guys. So subukan natin uli hindi kasi masyadong matamaan yung mga paa niya dahil sa kaliit. Balik natin dito sa clip natin. Oops. Takot baka tumalsik. Tsaka pag tumalsik to guys, hindi na to makita. Pag tumalsik to mamaya, goodbye na to. Oh! Saan na yan?
Hirap. Nalaglag sa loob. Okay. Nalaglag dito sa loob. Yan, nalaglag. Nawala na talaga. Ayun sa loob. Ano pa talaga na pumasok sa loob? Nako. Nagtago sa loob. Wala. Problema. Sa loob. Saan napunta yun? Nako. Wala. Kasi nasulat sa gloves mo. Wala na. My goodness. Patay tayo dyan. Wala man. Kaya tayo guys. Nawala yung pesa guys. Hanapin. Doon na. Ito na. Nahulog na. Ano na. Kita nyo guys. Nakita na siya. My God. Hirap nito guys. Ay. Napasubo tayo nito. Natin na nasira yung gloves natin. It's a big challenge. Okay. Ito na guys. Hindi kasi masyadong madiinan ng twister natin kasi ang liit na mga legs niya guys. Yan siya oh. Yan. Yan. Ano yan? Yan. Subukan natin uli. Hindi matamaan ang twister natin. Ulit. Kailangan natin ng mas sharp na twister ganito. So sa digital natin subukan natin. Digital twister natin. Okay. Subukan natin siya. If this is the base. Oh. Huwag kang mawala. Sayang to guys pag hindi natin to naayos guys, no? Sayang to. Wala na reading guys, open.